Upang lubos na maintindihan ng grassroots level maging ang mga malalayong lugar sa pamayanan ng kaganapan tungkol sa West Philippine Sea, nagkaisa ang Philippine Information Agency o PIA at Philippine Coast Guard o PCG sa pagpapalaganap ng impormasyon ukol dito. Ito ay upang maitaas ang antas ng kamalayan ng mga mamamayan sa bansa patungkol sa mga mahalagang bagay na may kinalaman at kapakinabangan sa kanilang pamumuhay at paligid. Kaugnay nito, ayon kay National Task Force on West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela, isa sa mga layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang ibahagi ang impormasyon sa mga tao, partikular sa mga bagay na may kinalaman sa bansa at sa kanilang mga buhay. Dahil anya, ayon sa Pangulo, ay responsibilidad ng gobyerno na isawalat ang katotohanan sa mga mamamayan ukol sa totoong nangyayari sa bansa. Kaya't ipinaliwanag ni Commodore Tariela ang layunin nito hinggil sa pakikipag-ugnayan sa PIA. Ang una po naming pinuntahan ay sa San Fernando, La Union, kung saan aming minit ang ating mga regional directors ng PIA sa Northern Luzon. At they underwent lectures from the Department of Foreign Affairs, the National Security Council, and of course for them to understand what are the objectives of the transparency natin in the National Task Force West Philippine Sea. Kabilang sa mga aktibidad na isinagawa ay ang mga lecture, workshop at communication plan upang lubos na maintindihan ang mga aksyon na ginagawa ng mga bantay seguridad sa WPS. Ayon kay Tariela, isinagawa ito dahil for them to understand why are we doing this transparency strategy and how can they be able to help the national government in advocating our position in the West Philippine Sea. Bukod dito, isa rin sa mga tinutugunan ng dalawang panig ang issue sa misinformation at disinformation patungkol sa mga inilalabas na pahayag ng China, maging ang mga maling impormasyon na ipinapahayag ng ilang mamamahayag sa bansa. Dahil ayon kay PIA Director General Jose Torres Jr., marami ang mga nabibiktimang ordinaryong tao sa mga maling impormasyon na ipinapakalat, lalo na ang mga hindi naaabot ng mainstream media. Ayon kay DG Torres, naniniwala po tayo doon sa kalayaan ng pamamahayag ng kahit sino man. At ito ay paninindigan natin, subalit hindi tayo naniniwala doon sa na malaya ang kahit sino man ang magpakalat ng kasinungalingan. Dagdag pang pahayag ni Torres, habang patuloy po na may mga attempts na nakawin ang ating sariling teritoryo, tayo po ay patuloy din na ilalahad ang katotohanan sa mga mamamayan, sa lahat na taong bayan, sa lahat ng Pilipino. Kasi tayo po ay naniniwala na ang yaman po sa West Philippine Sea ay para sa Pilipino. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.